busy ngayon mga Dre, no? Ano ngayon eh, parang, ewan ko simula na ba ng klase, pero oo, parang in a sense ganun mga Dre, no? Ang ganda ng harapan ng bahay niya, di ba? Kaya lang, yung kapitbahay niya, mga Dre, ano yan eh, reklamador. Unang araw ng klase, wala pa namang ano, wala pang study talaga, parang introduction sa school, tinutur yung mga bata. Pero sabay-sabay dito kasi mga Dre, no? Kumbaga ano to eh, hilera ng mga school dito, ang dami. Ngayon kanina pumunta ako rito kasi may ginawa akong ano, yung drain ng sink. Dala ko yung sasakyan, no? Wala akong parking, ha, sobrang daming tao. So ginawa ko, bumalik ako sa elementary school to mga Dre, no? Bumalik ako sa high school, iniwan ko uli yung sasakyan ko dun sa parking lot dun, tsaka ako naglakad papunta rito. Ngayon, maglalakad uli ako pabalik doon. Tapos may nakita akong isang parents pala mga Dre, no? Pumarada, alam nyo ba yung sasakyan niya? Naka Rolls Royce na top down. Walastik ako, eto bigatin to. Yung mga Porsche, okay pa yung mga Porsche, di ba? Porsche. Yung mga Porsche. Pero yung Rolls Royce, sabi ko, ano to ibang level na to di ba? Pero yun nga, no? Tingnan niyo yung mga bahay, di ba? Harapan ng bahay pa lang, gastos na. Ano bang sabi nung kasama ko mga Dre? Parang may nagsabi sa kanya na yung yearly tax, property tax ng ibang homeowners dito nasa 30,000 yata 30 to 50,000. Parang ano na yun mga Dre, no? Isang taong sweldo na yun ng magkano, ng mga low wage. Pag maka 30,000 ka mga Dre, magkano ba dati sinisweldo ko? Parang average lang yun eh. Ay, hindi naman average, below average siguro yung ganun sweldo, 30,000. Pero imagine, para gumastos ka sa property tax pa lang ng bahay mo ng ganun kalaki, di ba? Isa to sa ano mga Dre, no? Pinakamayamang street dito sa Montreal, the Boulevard. Kaya pag may pinapagawa daw rito sa kalsada, sila yung nauuna. Pag nag-snowstorm, eto yung kalsadang unang nililinis. 'Di ba? Kasi malaki ang mga tax na binabayaran ng bahay dito. Binibigyan ko na kayo ng ano, ng tour. 'Yan, no? 'Di ba? Mga malapalasyo, 'di ba? Eto, simpleng-simple lang, oh. Pero milyones din 'yan, 'di ba? Itong maganda-ganda na to mga Dre, no? May tennis court yata ito eh. Hindi ko alam kung bahay ba to o embassy. Parang embassy, diba? Yan, no? Eto isang lote to mga Dre, no? Isang extrang lote, pero ginawa niya lang ano, pag-aari niya pa rin yata yan eh. Etong loan na to loan, part ng loan niya to eh. Tapos meron pa yung nasa taas pa. Walk tour sa ano to mga Dre, no? The Boulevard. Sunod-sunod kasi yung mga school dito, magkakalapit lang. Dito ang takbuhan mga Dre, no? Pag nasa school zone ka, 30. Ayan, laki ng ano niya, di ba? Ayan yung isang bahay, oh. Ano ba to? Embassy, ano yata ito eh? Ano ba yung sabi sa akin? Consulate yata ito, hindi naman bahay ito eh, di ba? Plastic na yan, no? 30 lang mga Dre, no, pag school zone. Minsan di mo maiwasan eh. May 40, tapos bigla magti-30. May mga nagtatagong pulis dito minsan. So, dali ka rito mga Dre, pag nag-40 ka. 35, okay lang. Basta pag huwag ka lalampas ng ano, 30. Pagtapos ng ano yun mga Dre, no? Ano bang ano? Depende sa kung ilan yung in-overspeed mo, yun yung multa mo. Ang lamig ng simoy ng hangin.
Mga ano ngayon siguro ang weather, 16. Kasama na yung wind chill. Parang malabagyo mga dre, no? Ang datingan ngayon. Talagang paano na, pa winter na. Kita nyo yung mga dahon yan, naninilaw-nilaw na. So saan nyo, maglalagas na yan. Mga October mga dre, no? Second week ng October yata ang pinakamagandang ano, yung fall na. Yun yung isa, oh. Tingnan yung dahon nun, no? Diba? Nauunan na yun, oh. Lalo na mga dre, no? Pagpataas dito, mas mahal. Habang tumataas ka, kasi bundok to mga dre, no? Habang tumataas ka, mas nagmamahal yata yung bahay. Yung sa pinakamataas, mas malalaki na yung lote doon, mas magaganda ron. Kaya mas mga mahal na ron. Dito sa bungad, mga siguro 3 million, 5 million yung property rito mga dre, no? Pag bumaba ka ng konti, medyo mahal na rin doon. Kasi maganda na. Kada ano pala mga dre, no? Let's say eto, the boulevard. Meron silang parang security guard dito. O parang yung asosasyon nila mga dre, no? Na may implementing rules din sila rito. Rules and regulation. Let's say, pag weekend, bawal ka gumamit ng mga power tools. May mga ganun sila. So pag nag-ingay ka, tatawag yung kapitbahay mo sa security. Pupuntahan ka ng security, warningan ka, papatigilin ka, o kaya titikitan ka. Depende sa offense mo. Kasi may mga yun nga, may mga umiiral na kanya-kanyang batas yung bawat community mga Andre, no? Walastik, hiningal na ako. Malapit na ako sa school mga Andre, no? Parang ano eh, 1 kilometer yata yan eh. Up, now. Can I pass? Okay. Sana hindi narinig yung masyadong mahangin. Ayun pala, ito pala school na yan. Ano na daw yan eh, 3 taon na yatang inaayos yung ano yung harapan niya eh. Kasi pa ano eh, di ba, pa slope siya. 3 taon na daw, hanggang ngayon hindi pa tapos eh. Minina pa yung mga bato sa harap eh, malalaki. Ito yung sasabi ko sa inyo, di ba? 2-door. Tingnan nyo naman yung ano niya, yung hawakan niya ng pinto, di ba? Ang haba eh. Walastek, di ba? Andito na tayo sa school. So paano mga Dre, no? Good luck sa atin at walang ayawan mga Dre sa mga pangarap dito sa Canada. So ciao. Bag rin. Panibagong ticket mga Dreno, pambihira. Araw ng Huwebes ngayon mga Dreno. Nalito kasi ako, sa tagal kong hindi nagpa-park sa labas, hindi ko na alam kung anong araw bawal sa street na yon mga Dreno. So, doon ako nag-park. Ngayon, paglabas ko kanina, ito nga, may panibagong ticket na naman ako. Ang good news mga Dreno, $91 lang siya. $91, $91, 91, 91 $, mabigat pa rin mga Dre, no? Sayang yung pera. Kaya lang, 1 week na lang, 1 week na lang, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $, 91 $,
it could have been worse mga dre, no? Pwedeng maging 190 plus katulad nung nakaraan, pero kahit pa paano $91. Thankful lang konti mga dre, no? At maiba ako mga dre, no? Kumbaga may napanood din akong balita na kung saan napakarami nito mga dre, no? Parang mas deportation yung mangyayari. 70,000 plus na temporary foreign workers ang pwedeng ma-deport sa mga darating na panahon. Hindi sila i-deport dahil sa kung ano pa mang dahilan. Ma-deport sila kasi kumbaga ganun karami yung bilang na mag-e-expire yung work permit tsaka yung mga PGWP. Kasi nga kung matatandaan nyo, yung paghihigpit ng Canada sa pagbabawas ng tao mga dre, no? Yung mga probinsya na kung saan mataas yung unemployment rate, 6% pataas, sila yung may possibility na hindi magproseso ng LAMIA sa darating na September 26. At ganun nga karami ang pwedeng maapektuhan mga dre, no? 70,000 plus ang pwedeng ma-deport sa mga darating na araw. Yung sa Quebec mga dre, magsisimula, o Quebec o Montreal, magsisimula sa September 3. Yung pagpapatupad naman ng federal government ng Canada is September 26 mga dre, no? Pero exempted naman po yung nasa construction, sa food security, at saka yung nasa mga healthcare worker, health worker mga dre, no? At yun mga dre, no, ang hindi magandang balita sunod-sunod mga dre, di ba, kung papansin nyo. At paigting ng paigting, sobrang bilis ng mga inilalabas nilang bagong pagpapatupad o bagong mga policy para, alam nyo yun, mas humigpit at yun nga, no, tuluyang makapagbawas ng mga TFW dito sa Canada mga dre, no? Napanood ko rin sa balita mga dre, no, yung kumbaga malawakang pagkilos o pagpoprotesta ng mga ilang estudyante na kumbaga maapektuhan nung umiiral o pinapatupad nilang bagong policy ngayon. Hindi lang sa PEI mga dre, no, sa iba't ibang probinsya ng Canada sabay-sabay na pagkilos yung ginawa nila, di ba? Alin sa dalawa mga dre, kumbaga mag-give in si Canada o mas mapasama yung sitwasyon nila, 'di ba, nung mga nagpoprotesta. Kasi parang ang usapan ngayon mga dre, no, kumbaga mas naglilin yung government dun sa kapakanan ng mga botante. Yun ang totoo mga dre, no. Alam niyo naman mag-e-election na sa Canada, nalalapit na. At syempre mas papaboran nila yung kapakanan ng mga botante mga dre, no. Pati si Justin Trudeau, kasi sa kanya isinisisi halos lahat mga dre, no, ng nangyayari ngayon dito sa Canada, 'di ba? Sobrang dami raw ng mga foreign workers, kaya lahat na mataas, 'di ba? Yung mga pag-abuso doon sa mga international student, 'di ba? Kasama pa 'yun. Laban lang mga dre, no. Ganun talaga nangyayari yan, 'di ba? Hindi ibig sabihin yan mga dre, hindi para sa inyo si Canada, di ba? Walang kinalaman yun na hindi para sa inyo si Canada. Hindi ganun yung usapan dito. Kumbaga nagkataon lang sa sitwasyon mga dre, no. Hindi nangangahulugan yan na ayaw kayong pagbigyan sa kahilingan nyo mga dre, no. Nagkataon lang na kumbaga if it's not the right time, di ba, maaaring hindi mo na ibigay sa inyo. Alam niyo yun mga dre, kumbaga pinapahinog pa, di ba, yung mga pangarap nyo o kayo bilang tao, di ba? Yung karakter nyo binibuild pa para bago kayo bigyan ng mas magandang biyaya, handa na kayo mga dre, no? I don't know if I'm making any sense mga dre, no? At pasensya na kayo kung pa-English ako. Canadian citizen na tayo. Hindi, joke lang yan mga dre, no? Mapatawa ko man lang kayo kahit konti. Pero yun nga, no, sana mga dre, no, sana maging maayos lahat, 'di ba? Maging maayos yung mga tao dito sa loob ng Canada, maging maayos yung sitwasyon ng mga darating pa rito sa Canada, 'di ba? At eventually mga dre, no, lahat ng yan
will fall into their proper places, mga brero. Kasama ka na, di ba? Pagdating ng tamang panahon, in God's perfect time, di ba, makukuha mo yung hinahangad ng puso mo, di ba?